Katamtaman pero magiging maulap ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa, especially sa may bahagi ng silangan ng bansa sa Southern Luzon at Northern Luzon. Pero sa kanluran, makakaranas ng maaraw, gumi at minsan ay kalat-kalat na pag-ulan. At Mindanao at Palawan, makakaranas pa rin ng ilang kalat-kalat na hanggang katamtaman at clusterized heavy rain showers. Minor extreme flux, muli na namang umiiral pero madalas minor lamang. Epekto yan ng ating sunspots tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, February 23, 2025. Ang oras nating Brosway may maga ay alas 10:46 na ng umaga. Okay, maaraw ngayon pero katamtaman ang nagiging himpapawid natin na so matuloy pa rin tayo makakaranas ng overcast at minsang gloomy, especially sa hapon po. Nagiging clear skies po tayo kaya nagiging maaraw tayo minsan dito sa Metro Manila at ilang karatig Central Luzon at ilang bahagi sa katimugang bahagi ng bansa. Pero yung magiging maulap tayo o gloomy, madalas pa rin ay iral sa silangan dahil nga po sa tuloy-tuloy na easterlies na nagbubunsod ng mga tuloy-tuloy na water vapor. Wala na tayong halos shear line o halos wala na tayong easterlies masyado na nakikitaan sa ilang bahagi ng Northern Luzon at dahil nagkakaroon na ng unti-unting monsoon break, medyo magbo-monsoon break muna siya, ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa halos buong bahagi ng Northern Luzon. Bagamat mas malamig pa rin ang nararamdaman sa mga ilang bahagi ng extreme Northern Luzon, ay sa umaga ay makakaranas na kayo ng medyo warmer na temperatura. Hindi pa naman sapat na sobrang taas pa ang ating heat index hanggat hindi pa tumutungtong ang unang linggo ng Marso. So ngayon pa lang transitioning pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin yan. At mula sa ating Doppler radar, halos manipis lamang yung mga water vapor. So puro isolated rain showers ang magiging panahon natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon and the rest ng katimugan nga po ng bansa. At base sa ating lightning detection system, may mga isang lightning strikes lamang ako na-detect dito halos malapit sa may bandang Burnham Rise sa silangan ng Luzon. So malayo naman at mga ilan lamang isolated since kahapon. Nakataas ang thunderstorm watch natin sa may Visayas region. Well, as usual yan, gaya kahapon, magiging isolated. Madalas ang magiging pag-ulan ngayon dyan sa may bandang Visayas. Siyempre hindi ligtas ang Bicol region. So dito sa may Visayas, thunderstorm watch ay nakataas sa Siquijor, Negros Oriental. So lahat ng Negros region at buong kasama na ang Cebu. Ayan, Sama region kasama na. Hanggang Bilira na po yan. So asahan po ang mga kalat-kalat at Panay Island pala kasama. So isolated lamang ito at mga localized thunderstorms ang inaasahan sa loob ng 12 oras ayon sa ating data feed dito sa ating dashboard. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, clear at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So medyo partly cloudy na may 31 degrees Celsius ang inaasahang forecast na highest temperature. So makikita natin medyo magiging warmer ang ating tanghaling tapat, maaraw po. Pero magiging pasumpong-sumpong po na magiging makulimlim yan sa hapon. Samantala, bago natin unahin ang ilang bahagi ng ating weather forecast ay nakataas ang ating space weather status. So mag-uula tayo. Pero sa ating NOAA KP index ay wala namang nakataas na geomagnetic field. So mababa ang tsansa. Ang ating namang solar radiation ay napakababa din, so walang masyadong apektado. Ganon din sa radio blackout, bagamat meron tayong minor geomagnetic solar photon flux. Nagkaroon lang ng influence yan sa ating coronal mass ejection mula sa haring araw. Meron sa may bandang 2 o'clock hanggang 4 o'clock position. Ayun, yung kung titingnan natin sa LASCO solar probe, makikita po yung pag-burst ng ilang CME o SCME. Normal po yan sa haring araw. So medyo may propagation ng solar wind. At makikita naman natin hindi naman sobrang bilis ng ating solar wind. Mataas lamang yung ating sunspot number. Ibig sabihin medyo may nakatutok na cluster ng sunspots
mula kahit AR3998, 3996, ayan, medyo nakatutok pa sa Earth, at AR4000. So medyo cluster po yung mga sunspot na ito, yan ang medyo nararamdaman natin sa Earth. Kaya kahapon nagkaroon din tayo ng solar X-ray events, lalo na yung ating photon flux medyo nagpropagate ng konti. So kung titingnan natin dito, ngayong 10 o'clock AM lamang nagkaroon ng propagation ng solar X-ray flux. Ayan, nag-maximize ito kaninang 10:13 AM ngayon lamang, at ngayong umaga lamang, at nagtapos ito as M2.2 kanina lamang na 10:23 AM. So nag-maximum as M4.9, minor lamang, at makikita natin sa chart ay umabot halos sa R2 o solar radiation category 2. So hindi naman masyado nagpropagate masyado, kaya walang masyadong ikakabahala. Mga ilang alert lamang ang maaring itaas yan, pero mananatiling minor so far, at hindi masyado mabigat sa ating GEOS magnetometer ayon sa data feeding ng GEOS satellite ng NOAA. So hindi masyado matindi ang H parallel o earthward. Yung earthward direction hindi naman masyado propagate malakas ang impact. Bahagya lamang siyang nagkakaroon ng significant force na tumatama sa ating magnetosphere. So kung titingnan natin dito sa ating ICES solar cycle, natapos na po yung maximum peak last year. So ngayon medyo descending na po yung ating sunspot number progression. So at least kumakalma na siya, hindi gaya last 2024 nag-maximum peak ito. Kung titingnan natin dito, i-zoom natin yan. Ito yung maximum peak. Yan. Pinaka-highest record value is 216. Ang naging highest peak ng solar cycle o sunspot number. Last year po yan, August 2024 nag-maximum peak. Nagkaroon tayo ng sunod-sunod na solar flares dyan, kung maalala po ninyo. So, yung predicted values at least mababa na naging accuracy. Yung smoothed monthly values at least propagation siya after niyang pumasok ng September. So, no August last year, 2024, pinaka-highest monthly values nito is 216. Yung sunspot number. Highest po yan. At kung maalala ninyo, last year ay nakapag-record tayo ng 216 na sunspot number po. Dito po yan makikita para ma-recall ninyo kung ano ba yung sunspot number na yan dito. Yan. So makikita niyo po dito is highest above average peak. Dito po niyan makikita. Pero ito yung daily sunspot number to. Then kino-compute yung maximum o highest above average na solar sunspot number progression. Yan. Highest is 216 nga po ang naitala. So pinakamataas na yan since last 2023. So kung i-reset natin, so since 2015 ay pinakamataas po nitong last year 2024. Kung babase natin sa mula nung 1750 nung nagkaroon ng pinakamalakas na solar flare nung 1777, ito yon, highest valued saan ba yun? Hindi ko ma-pinpoint masyado ayan, 233, lakas, ay hindi naman sobrang taas nung nakaraang taon, hindi pa rin niya nahigitan. Ang pinakamataas pa rin since 1950 yan ay nitong huling 1957, 233, so at least nitong mula nitong 8-year propagation, at least hindi naman siya nahigitan nung 2024 o last year. Kaya lang since last 2023 pinakamataas last year. So yun po yung pinakapaliwanag dyan sa sunspot number. Yan yung malakas sa solar flare, at sa tindi ng sunspot number ay mas malakas ang naging solar flares na naranasan natin. Kaya kung maalala ninyo last year ay sunod-sunod po yung mga kumakalat na mga fake news na magkakaroon daw ng mahabang brownout, ganyan-ganyan, di ba? Kung naalala nyo last year, mga July na yun, kumakalat na yung mga fake news na yon hanggang sa pumasok yung August. Dahil nagsunod-sunod na nga po tayo ng mga solar flares niyan, which is hindi naman po yung totoo.
At wala dyan ay magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na TEC range. So ang Mid-Pacific pa rin, kasama na Indonesian Peninsula at ilang bahagi sa Pilipinas, umaabot at least yung propagation hanggang 90 o 14.58 MHz. Yan yung total electron content range. Di masyado malakas ang auroral activity, ganun din sa solar wind. Malakas naman pero pababa naman ang propagation nito. So titingnan natin sa date, ngayong araw ay hanggang bukas medyo magpipik lamang yung stereo A ng plasma density, pero sa ating radial velocity medyo moderate lamang yung velocity o lakas ng bilis ng hangin o solar wind. So hanggang 15 MHz ang inaaksahang aggregated frequency, so manatiling between 10 to 12 meters sa gabi at 40 to 80 meters naman sa umaga ang magiging mahina ang ating reception pag gumagamit ng mga two-way radios. So sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 5:27 AM, nakapagtala kami sa Caloocan ng 25.5 degrees Celsius na lowest. At kahapon ay nakapagtala kami ng highest of 33.1 degrees Celsius. So medyo maalinsangan na siya. Kahapon ito ng hapon at 1:43 PM. Meaning mababa pa rin ang aming heat index na nasa at least 39.4 degrees Celsius. Almost pasok na o pasok pa rin sa 40 degrees Celsius. Kaya lang ay mababa lamang kasi yung naging concentration ng alinsangan dito sa amin sa Caloocan. At since 33 degrees Celsius lamang ang pinaka-highest temperature. Pero pasok na yan sa maalinsangang temperatura ha. Tumataas na talaga yung ating temperatura habang pumapasok ang Marso. Kung itatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, ang Zamboanga Peninsula nakapagtala ng 34.7 degrees Celsius. Pinakamataas yan sa bansa na nai-record so far. At sa lowest temperature sa Baguio City, stable sa 15.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. Sa inulan ng Borongan, Eastern Samar, nakapagtala sila ng 94 mm na total rainfall at wala naman kami na italang pag-ulan sa Caloocan. So nanatiling 48.9 mm ang total rainfall namin in the last 7 days. Outside humidity natin, medyo pa-drier at 65%. Well, dahil may mataas ang ating atmospheric pressure, tumaas ng 1% since last hour. At ang ating barometric pressure, naungusan na po ang highest record noong January 8. Umabot na ngayon sa 1,017 hectopascals ang highest atmospheric pressure. So napaka-high pressure area natin sa Metro Manila and steady ito since last hour. So bagong recorded highest atmospheric pressure na po ito, meaning malapit na talaga pumasok ang ating tag-init na dahil madalas-dalas na pumipitik sa napaka-highest at drier ang ating outside humidity. Nagda-dryer na siya, ayan o. So paghandaan na po natin mga folks habang malamig-lamig pa at ating atmospheric pressure, pinaka-highest nito since noong January, ngayong taon. So highest na ito ngayon, ayan o. Dahil sa pinakamataas ang atmospheric pressure natin ngayong araw, yan, naka-record na ngayong February 20, since kahapon, February 22. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya sa umaabot sa 1,017 hectopascals. So, ibig sabihin lamang nito ay yung atmospheric pressure natin sa Metro Manila ay sobrang taas po. Ibig sabihin lamang yan ay madalas medyo bumababa ang outside humidity natin. So, halos napakatuyo po ng ating paligid sa Luzon area. Yun po ang pinaka-simplest explanation dyan. Sa ating high tide o low tide status, may 6 hours and 42 minutes po tayo na high tide. Bago mag-high tide, so medyo low tide pa po tayo ngayon. At kung sisilipin natin yung ating tide section, kung anong oras siya mag-high tide, mamayang hapon o mamayang magagabi pa lamang po. So bandang hapon pa po ito mag-high tide. Maabot lamang na pinakamataas halos 1 meters lamang ang magiging pinaka-highest nito. So mamayang magagabi pa lamang po nito. Mga bandang hapon, magdadapit gabi, mga bandang alas 5, alas 6, ganyan ang magiging high tide mamaya. So to be exact, mga bandang 5:39 PM po yan. Oras natin yan sa Pilipinas. Ayun, okay. Makikita po yan dito. Ayan, oh. Yung ina-expect na magiging high tide mamaya. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:15 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:02 PM. At ang ating waning crescent na 25% illuminated lamang, illuminated na
sikat ng buwan o liwanag sa buwan ay kaninang madaling araw, 3:01 AM ito nag-moonrise. So pa-moonset pa lamang ito ngayong hapon. Yan, makikita natin nasa elevation of 26 degrees pa lamang ang position ng ating moon. So mamayang 1:23 PM pa po ito mag-moonset. So sa kasalukuyang makikita pa yan dyan sa bandang west location o west coordinates, sa may dito sa may kanluran. Makikita po natin yung paglubog pa lamang ng buwan kung medyo matatanaw ninyo. Sa atin namang local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, partly cloudy po ang ating maghapon at inaasahang mga localized thunderstorms pa rin ang naka-forecast, especially sa may bandang Southern Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas at west portions ng Mindanao area. Siyempre, ganun din sa may Palawan ha, malinaw po yan. Bukas ng Lunes, magiging maulap ang panahon muli, pero mababa ang chance daw ng pag-ulan, 10%. So meaning, isolated rain showers ang asahan bukas ng Lunes. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinakahimawari ng data feed ni Pag-asa. Makita po ang buong parte ng Northern Luzon kasama ang Metro Manila, Calabarzon at ilang areas ng Bicol Region. Katamtaman ang lagay ng panahon, so medyo mas maaraw po tayo na makakaranas. Yan, lalo na sa may bandang kanluran po, mataas na po ang drought index intensity dyan. Yung tagtuyot, mataas na po. Hindi kagaya masyado sa may bandang silangan ng Northern Luzon ng partly cloudy to mostly cloudy pero hindi na umiilal. Wala na po tayong nakikitaan na nararamdaman na shear line dito sa may bandang silangan. Medyo water vapor propagation na lamang yan dahil po sa malakas na easterlies. So, kung pagbabasehan natin, o baka may magtanong na naman, paano ko nasisiguro na mahinlan nila lang ulanin? Well, kung titingnan natin sa water vapor mula sa NOAA ay makikita napakakonti lamang ang mga matataas na water vapor. Yung mga bluish na yan, yung mas bluer na yan, at mga yellow, yan yung medyo mataas na water vapor. So, typically, yung mga areas na yan, makakaranas ng mga ilang kalat at tapag-ulan, yung area na yan. Kabilang na ang west portion sa Visayas, pero madalas, light to moderate lamang ang magiging pag-ulan. Yan, Tapos, tumitila-tila siya. Ganon din sa buong bahagi ng Mindanao. Medyo mas maulan lamang. At binanggit nga po natin sa may bandang katimugang parte ng Davao Region, yan, magiging isolated din na ulan din ang kalat-kalat ng iiral dyan maghapon. Pero kung mapapansin niyo halos buong bansa, katamtaman, partly tumusikaw di lamang ang iiral. Yan, medyo gloomy lamang at ilan na lamang ang magiging maulap at mas drier naman sa bahagi ng kaluran ng bansa. So malinaw naman po yan dahil kompleto po ang data ng satellite imagery. Mas nalalaman po natin kung mataas ang water precipitation rate natin. Base na rin sa water vapor. Ayan So maliwanag naman yan mga folks. At mula naman sa lagay ng panahon kung sakaling mayroong mga tropical cyclone, well, natiling negative pa rin po tayo at tuloy-tuloy pa rin tayo magkakaroon ng ilang surface trap na iiral sa silangan ng bansa na mas makakaranas ng moderate na above average rainfall. And then, since wala na po masyado na high pressure area sa itaas o nagdi-disseminate na po yung amihan natin, so inaasahan natin ang monsoon break probably this week hanggang sa magkatapusan na nga po ng February, at yung ating easterly trade wind lamang ang magdadala ng mga water vapor at mga kalat na pag-ulan mula dyan sa bandang silangang bahagi nga po ng bansa. Kitang-kita naman sa GFS forecast, ECMWF at NABGEM, ayan So nagmo-monsoon break na siya, halos wala na tayong nakikitaan na northeast monsoon na o amihan. Yung flow ng hangin ay halos disseminate na rin po hanggang sa darating na huling linggo ng February. So yung easterlies na lamang natin ang mararamdaman nito so far hanggang sa matapos ang February. Pero wala tayong naasahan na anumang pamumuo ng sama ng panahon. So wala tayong masyadong magiging komento dito. So patuloy pa rin ang forecast na at least bumaba na po yung above average rainfall. Pagpasok ng unang linggo ng March, at least mababa na, at least 50% probability of above average rainfall. Ayon yan sa data feed ng Global Tropic Hazard Outlook ng NOAA. Yan. By March 5 siguro, March 11, mangilan-ngilan na lamang sa may bandang katimugan ng bansa ay magkakaroon pa rin ng at least 65 to 80% na above average rainfall. Pero halos mababa na sa buong bahagi ng Southern Luzon at the rest ng Northern Luzon area. Ayan halos mababa na.
Ipopost natin yan sa Facebook page para sa buong detalye sa mga followers ko sa Facebook page para sa mas malinaw na kung bakit bumababa na ang mga average rainfall. Ibig sabihin na yan, papasok na po kasi ang tagtuyot natin. Ayan, lumalapit na po yung below average rainfall probability na. So nagiging drier na siya. Nagiging stronger strength na po yung ating easterlies at dire o yung tuyot na paligid natin o hangin. So dyan na tayo makakaramdam unti-unti ng alinsangang panahon na. Sunod-sunod po yan pagpasok ng March. Sa ulat Lindol, wala naman tayo na itala na malakas-lakas na pagyanig. Base na rin sa akin seismometer sa Caloocan. So diretso agad tayo sa pinaka data feed mula sa data ni PBOX. Mula kaninang madaling araw, merong isang magnitude 4 plus na naitala. Kaninang 2:31 AM, northeast ng Henani, eastern Samar na naman. Mababaw lamang ito at 6 km lamang epicentral depth na may magnitude 4.5. So, sa mga taga-Eastern Samar po ay medyo yumayanig-yanig naman dyan sa may Hernani. Karagatan ng paligid ng Hernani, may Dolong o Lorente. Ingat po at alisto po tayo mga folks sa anuman mga pagyanig. Kahit mahina, at least maging alisto pa rin po tayo. Na may magnitude 4.5 po ang naitala kanina. 2:31 AM. At after naman dyan, wala naman so far tayo na naitala na kasunod niya na magnitude 4 plus at mostly mga mahihina lamang ang pagyanig ang naitala. Pero marami na rin mga folks. So diretso agad tayo sa pinaka-historical earthquake natin kung nakakailang total earthquakes na tayo. Dahil halos mga 5 araw na lamang po ang natitira bago matapos ang February 2025 po. So katapusan na nga po talaga ng February. At dyan na po talaga magtatapos na rin unti-unti ng tuluyan ng ating amihan. Mula sa ating month of February 2025, yan, nasa total of 716 earthquakes na po tayo. 680 dito sa magnitude 2.0 pataas, 31 sa magnitude 4.0 pataas. So medyo nanatiling konti pa rin yung mga magnitude 4.0 natin ha. At nanatiling 5 sa magnitude 5.0. At wala naman tayong humigit sa magnitude 5 na naitalang mga pagyayanig. So dahil sa konti, medyo mas lalong magiging maingat po tayo at alisto mga folks. Dahil lagi natin pinapaalalahanan na mas tumatahimik yan, may mga posibilidad may mga mas malalakas na mga pagyanig ang magaganap. Hindi lamang natin alam o hindi natin napepili kung kailan nga lang yan. Kaya magagawa lamang natin magiging mas alisto tayo lalo na sa mga yaniging bahagi ng Southeastern Visayas at Mindanao na kung saan mas marami ang cluster ng mga earthquake recordings. Siyempre sa Luzon, wag tayong magpakampante despite na wala tayong naitala na magnitude 5 sa parte ng Luzon, mas maging alisto pa rin tayo lalo na dyan sa may bandang Ilocos sa norte o Ilocos Sur ha, dahil nakakatikim din sila dyan ng medyo mas malalakas na pagyinig lalo na sa parte ng Bangged, yan, sakop ng area ng Ilocos Sur o pagitan ng Ilocos Norte. Yan, kasi nakakatikim din sila ng mas malakas-lakas na pagyanig dyan ng mga nakaraang taon. Dito naman malapit sa Metro Manila, especially madalas dyan sa may bandang Batangas naman, sa may bandang Lubang o pagitan or between ng Kalatagan, Batangas o Lubang. Yan. Diyan naman tayo medyo nakakatikim ng medyo malakas na pagyanig since nung mga nakaraang taon o mga nakaraang mga nagdaang taon po. So medyo alisto po tayo kahit na wala tayong naitala na at least isang magnitude 5.0 na malakas na pagyanig. Mas lalo tayong magiging alisto po mga folks dahil mula recent day o mula nung unang linggo nitong February halos tahimik po masyado ang ating mga tectonic plates sa Pilipinas. So, mas lalo tayo magiging alisto po sa anumang biglaang malakas na pagyanig mga folks. Mas lalo po tayo magiging mapaghanda at magiging alisto po kapag kaganyan ha. Kaya wag po tayo masyadong kampante lalo na't kung kakaunti lamang ay naitala natin na magnitude 5 at halos wala tayong naitalang magnitude 6.0 na malakas na pagyanig. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng linggo, February 23, 2025.
ito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, February 23, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at bisita ang mga anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Well, since nagiging madalas na ang ating dry air at hot dry air ang magiging paligid na natin ngayong katapusan na o huling linggo na po ng February. Tuloy-tuloy na yan mga folks ha. Nagkakaroon na tayo ng monsoon break. Papasok na yan ng Marso. So be ready na lamang po sa hot dry season. At please naman sa ating website sa gusto malaman pinaka real time at dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.